Files. Hindi lahat ng pagtatapos ng relasyon ay tahimik. Minsan, may mga kwentong nagsisimula sa pag-ibig, pero nagtatapos sa galit, selos, at karahasan. At sa kasong ito, ang isang lalaking tila, normal lang sa paningin ng iba, ay unti-unting naging suspek sa isang krimeng hindi basta-basta matatago. Sa kasong ito, isang babae ang umalis ng bahay na may inaasahang lakad, pero hindi na siya nakabalik pa. Sa Australia, isang insidente ang gumulat sa publiko matapos isang lalaki ang arestuhin sa mismong airport habang sinusubukan niyang sumakay ng international flight palabas ng bansa. Hindi lang ito simpleng pagharang sa isang pasahero. Ang lalaking iyon ay pinaghihinalaang may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang sariling ex-wife, isang babaeng ilang araw nang hinahanap ng kanyang pamilya. Ang suspek ay kinilalang si Alan Keyes, 67 taong gulang. Samantalang ang biktima naman ay si Eva Lasrini, 53 taong gulang. Ayon sa mga ulat, ang dalawa ay dating mag-asawa, ngunit matagal nang hiwalay. Sa kabila nito, nanatili pa rin ang koneksyon nila sa isa't isa. Isang koneksyon na posibleng naging dahilan ng trahedya. Nagsimula ang lahat nang maiulat na nawawala si Eva. Ayon sa mga awtoridad sa Victoria, Australia, may report na natanggap tungkol sa isang 53 taong gulang na babae mula sa Dandenong na hindi na nakipag-ugnayan sa kanyang pamilya gaya ng inaasahan. Sa unang tingin, maaring isa lamang itong simpleng pagkawala. Pero habang lumilipas ang oras, nagiging kahina-hinala ang sitwasyon. Ayon sa pamilya ni Eva, may plano siyang bumiyahe papuntang Indonesia, ang kanyang home country, upang bisitahin ang kanyang 2 anak. Isa itong importanteng lakad, kaya't nang hindi siya sumakay ng eroplano at hindi na rin siya makontak, agad itong ikinabahala ng kanyang mga mahal sa buhay. Base sa mga ulat, huling naging aktibo si Eva online bandang 12:00 ng tanghali noong April 1. Matapos iyon, bigla na lamang nawala ang komunikasyon. Ang kanyang cellphone ay naka-off at wala nang kahit anong update mula sa kanya. Para sa kanyang pamilya, ito ang unang senyales na may mali. Sa gitna ng paghahanap, isang mahalagang detalye ang lumabas. Ayon sa anak ni Eva, bago siya mawala, sinabi nitong makikipagkita siya sa kanyang ex-husband, si Alan Keyes. Isang simpleng impormasyon. Pero ito ang naging susi upang ituon ng mga investigador ang kanilang atensyon sa suspek. Habang iniimbestigahan ang kaso, mas lalong naging kahina-hinala ang mga galaw ni Alan Keyes. Ayon sa mga ulat, may isang post siya sa social media kung saan makikita siyang kasama ang ibang babae at may caption pa na "New Girl, New Life". Para sa iba, maaring wala lang ito. Pero sa konteksto ng isang nawawalang babae, nagiging mas mabigat ang kahulugan nito. Mas lalo pang naging kahina-hinala nang may lumabas na post na tila nagpapakita na si Keyes ay nasa Indonesia noong April 3. Ngunit ayon sa pulisya, pinaniniwalaan nilang staged lamang ang post na yon. Isang pagtatangkang magmukhang wala siya sa Australia sa oras na yon. Habang lumalalim ang investigasyon, ang Missing Persons Squad ng Victoria Police ay nagsimulang kumilos. Hindi na ito itinuturing na simpleng missing person case. Sa halip, tinitingnan na ito bilang isang posibleng krimen. At hindi nagtagal, may natuklasan ng mga awtoridad. Isang bangkayang natagpuan sa Little River, Victoria. Humigit kumulang 50 milya mula sa tahanan ni Eva. Bagamat hindi pa agad na-identify ang katawan sa mga unang ulat, pinaniniwalaan ng mga investigador na ito ay kay Eva Lasrini. Ang discovery na ito ang tuluyang nagbago sa direksyon ng kaso. Mula sa isang missing person report
Naging isang murder investigation ng lahat. Samantala, habang nangyayari ang lahat ng ito, may isa pang eksena na nagaganap sa airport. Noong April 4, habang abala ang mga pasahero sa pag-check-in at paghahanda sa kanilang mga flight, isang lalaki ang papasakay sana ng international flight. Tahimik, walang halatang kaba, para lang siyang ordinaryong traveler na may sariling lakad. Pero ang hindi alam ng karamihan, hinahanap na siya ng pulisya. Sa tamang oras, kumilos ang mga awtoridad. Si Alan Keyes ay inaresto sa Melbourne Airport bago pa man siya tuluyang makaalis ng bansa. Isang hakbang na napakahalaga dahil kung nakatakas siya, maaring mas naging komplikado ang paghahanap sa kanya. Matapos ang kanyang pagkakaaresto, siya ay dinala sa kustodiya at kinasuhan ng murder. Ang simpleng biyahe na dapat ay pag-alis niya, nauwi sa kanyang pagkakahuli. Para sa pamilya ni Eva, ang balitang ito ay halo ng sakit at sagot. Sakit dahil sa pagkawala at sagot dahil sa unti-unting paglabas ng katotohanan. Ayon sa kanyang anak, si Eva ay may beautiful and innocent heart. Isang babaeng kilala sa pagiging mabait at mapagmahal. Para sa kanyang mga kaibigan, isa siyang taong handang tumulong sa iba. Isang bagay na mas lalong nagpapabigat sa nangyaring trahedya. Ngunit sa kabila ng mga impormasyong lumalabas, marami pa ring tanong ang hindi nasasagot. Ano ang eksaktong nangyari sa pagitan ng kanilang pagkikita? Ano ang nagtulak sa isang dating relasyon na mauwi sa ganitong karahasan? At bakit tila may pagtatangkang tumakas? Sa puntong ito, ang kaso ay nasa kamay na ng batas. Si Alan Keyes ay inaasahang haharap sa korte kung saan ilalatag ang mga ebidensya laban sa kanya. Ang susunod niyang court appearance ay nakaschedule sa August 10, pero para sa mga naiwan, ang paghihintay ay hindi madali. Dahil sa bawat araw na lumilipas, ang tanong ay nananatili, ano nga ba ang totoong nangyari sa huling pagkikita ni na Eva at ng kanyang ex-husband? At habang patuloy ang investigasyon, isang bagay ang malinaw. Hindi lahat ng pagtatapos ng relasyon ay natatapos sa katahimikan. Minsan, nagtatapos ito sa trahedya. Habang patuloy ang kaso laban kay Alan Keyes, unti-unting sinusubukan ng mga investigador na buuin ang huling mga oras ni Eva Lasrini. Hindi man kumpleto ang lahat ng detalye, may isang bagay na malinaw. Ang huling araw ng kanyang buhay ay konektado sa isang pagkikita. Isang pagkikita na hindi na niya nalagpasan. Ayon sa impormasyon mula sa kanyang pamilya, si Eva ay may planong bumiyahe papuntang Indonesia upang bisitahin ang kanyang dalawang anak. Isang simpleng plano, isang pag-uwi sa sariling bansa, isang pagkakataon na makasama ang pamilya. Pero bago mangyari iyon, may isa pa siyang gagawin. Makikipagkita siya sa kanyang dating asawa. Sa unang tingin, maaring normal lang ito. Maraming dating magpartner ang nagkikita pa rin para sa closure, usapan, o simpleng pakikipag-ayos. Pero sa kasong ito, ang simpleng pagkikitang yon ang naging huling kabanata ng kanyang buhay. Ayon sa ulat, huling nakita si Eva na aktibo online noong April 1, bandang alas 12 ng tanghali. Matapos noon, bigla na lamang siyang nawala. Walang message, walang tawag, walang kahit anong senyales kung nasaan siya. Ang kanyang cellphone ay naka-off. Isang detalye na agad ikinabahala ng kanyang pamilya. Habang lumilipas ang oras, ang pag-aalala ay napalitan ng takot. At nang hindi siya sumakay sa kanyang flight papuntang Indonesia, doon na tuluyang naging malinaw, may hindi tama. Sa kabilang banda, ang galaw ni Alan Keyes ay lalo ring naging kahina-hinala. Sa halip na magpakita ng pag-aalala, may mga ulat na siya ay nag-post pa sa social media
kasama ang ibang babae. May caption pang tila nagsasabing bagong simula ang kanyang buhay. Para sa iba, maaring wala itong ibig sabihin. Pero sa timing ng pagkawala ni Eva, nagiging mas mabigat ang dating nito. Mas lalong nagdulot ng duda ang isang post na tila nagpapakita na siya ay nasa Indonesia noong April 3. Ngunit ayon sa pulisya, pinaniniwalaan nilang staged lamang ito. Isang posibleng pagtatangkang ilayo ang sarili sa lugar kung saan nangyari ang krimen. Sa mga ganitong kaso, ang mga maliliit na detalye ang nagiging mahalaga. Isang post, isang mensahe, isang galaw. Lahat ng ito ay maaring magsilbing piraso ng mas malaking larawan. Isang larawan na unti-unting binubuo ng mga investigador. At habang sinusubukan nilang buuin ang timeline, isang mas mabigat na katotohanan ang lumabas. Isang bangkay ang natagpuan sa Little River, Victoria. Malayo sa tahanan ni Eva, isang lugar na hindi inaasahan, isang lugar na tila sinadyang pag-iwanan. Bagamat hindi pa agad kinumpirma sa simula, pinaniniwalaan ng mga awtoridad na ang bangkay na yon ay kay Eva Lasrini. Isang kumpirmasyon na nagdala ng matinding sakit sa kanyang pamilya. Dahil mula sa pag-asa na siya ay buhay pa, nauwi ito sa pagtanggap na siya ay wala na. Sa puntong ito, hindi na lamang ito isang kaso ng pagkawala. Isa na itong kaso ng pagpatay. Habang nasa kustodya si Alan Keyes, ang kaso ay patuloy na sinusuri. Inaasahan na sa korte, ilalatag ang lahat ng ebidensya. Mga detalye na magpapakita kung ano ang tunay na nangyari sa pagitan ng dalawang taong minsang nagmahalan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, isang tanong ang patuloy na bumabalik. Paano umabot sa ganito? Paano nagiging isang trahedya ang isang dating relasyon? At dito pumapasok ang mas malalim na realidad. Hindi lahat ng relasyon ay nagtatapos ng maayos. May mga pagkakataon na ang sakit, galit, o sama ng loob ay hindi nawawala kahit tapos na ang lahat. At kapag ang mga emosyon na ito ay hindi na-handle ng tama, maaari itong humantong sa mga desisyong hindi na mababawi. Hindi sinasabi ng kasong ito na lahat ng hiwalayan ay delikado. Pero ipinapakita nito na may mga sitwasyon kung saan ang isang tao ay maaaring magbago, lalo na kapag may halong selos, kontrol, o hindi matanggap na katotohanan. Ayon sa ulat, si Eva ay minsan nang nagsabi sa kanyang mga kaibigan na nakaranas siya ng abuse sa isang relasyon. Isang detalyeng maliit sa paningin ng iba. Pero sa ganitong konteksto, nagiging mahalagang piraso ng kwento. Dahil minsan, ang mga red flags ay nandyan na, pero hindi agad napapansin. O kaya naman, pinipili na lang i-ignore. At dito pumapasok ang isang mahalagang paalala. Sa panahon ngayon, hindi sapat ang magmahal lang. Kailangan marunong din tayong mag-ingat. Hindi lahat ng tao ay katulad ng ipinapakita nila sa simula. At hindi lahat ng relasyon ay ligtas. Kung may mga senyales ng kontrol, pananakot, o pananakit, kahit gaano kaliit, hindi ito dapat binabaliwala. Dahil minsan, ang mga bagay na yon ang nagiging simula ng mas malalang sitwasyon. Hindi natin kontrolado ang desisyon ng ibang tao, pero may kontrol tayo sa kung paano natin pinoprotektahan ang sarili natin. At sa kaso ni Eva Lasrini, ang kanyang kwento ay nagsisilbing paalala na sa likod ng bawat relasyon, may responsibilidad tayong siguraduhin na tayo ay ligtas, hindi lamang masaya. Habang hinihintay ang susunod na hearing ng kaso sa August 10, ang pamilya ni Eva ay patuloy na naghahanap ng hustisya. Hindi na nila maibabalik ang kanyang buhay, pero umaasa sila na ang katotohanan ay lalabas at ang may sala ay mananagot. Sa huli, ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa isang krimen. Ito ay kwento ng isang babae, ng isang relasyon, at ng isang trahedyang sana ay naiwasan. At
para sa lahat ng nanonood. Magmahal. Pero huwag kalimutang mag-ingat. Kung may natutunan ka sa kwentong ito, sana ay dalhin mo ito hindi bilang takot, kundi bilang paalala na pahalagahan ang sarili mo at piliin ang mga taong magbibigay ng respeto at seguridad sa'yo. At kung nakarating ka hanggang dito, maraming salamat sa pakikinig. Kung may mga kaso ka pang gusto nating i-cover, kahit local man or international, i-comment mo lang sa ibaba. Kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong true crime stories. At gaya ng lagi kong sinasabi, hindi lahat ng kwento ay katang-isip. Kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng true crime, mystery at real case stories, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel na ito. Marami pa tayong kasong tatalakayin, mga kwentong totoo, madilim at hindi dapat makalimutan. Salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod na file. Dark Files.